So let's see if we are live now. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, let's do an audio check first. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si VR Boleda, ang founder ng AMV Learning and Development Center. Coming to you live from Cavite, dito po sa Region 4A. So we're just gonna check if we are live and if our audio is okay. It's better? Okay. So ngayong gabi po ay sisilipin natin ha. Silipin natin yung plus 10 na pinag-uusapan ng marami, lalo na po yung mga nag-take ng CSE-PPT noong August 11, 2024 at hindi po nakaabot ng 80.00%. So pag-usapan po natin ngayon yan at mag-iipon lang tayo ng mga kasabayan natin para masimulan nila yung ating discussion, next discussion. Hmm? And then, isi-share ko rin po kasi itong ating live sa mga inaalagaan nating GC para pumahagip nila yung pag-uusapan natin. So, ang passing rate po kasi ng CSE-PPT, whether prof or sub-prof, ang passing rate po niyan ay 80.00%. Yan po ang passing rate niyan. Okay? Pero meron pong nilabas ang Civil Service Commission lately na pwede silang mag-add ng 10 points kung halimbawang kinapos po yung ating nakuhang score. Yan. So ito po ay good news para doon sa mga hindi nakita ang kanilang pangalan doon sa listahan ng mga pasado pamula po noong October 15. Okay, so let me just share this sa inaalagaan nating mga GC. Hello nga pala sa mga passers natin dito sa AMV Learning and Development Center. Congratulations po sa inyo. Yung mga message nyo, hindi ko pa kayo lahat nababalikan. Yung mga nagpasalamat, thank you po at hindi nyo kami nakakalimutan. Binabalikan nyo kami kahit pumasa na kayo. Thank you po. And let me just check. Okay. Looks like I have to post this again. No, just in the group, not on AMV. Ayan, so we have 13 watching. Hintay lang po tayo ha. Sinishare lang natin to sa mga GC natin para po mahagip din nila yung ating pag-uusapan tonight. Okay? So kung meron kayong question sa CSCPR, pakitype nyo na po sa ating comments section and I will do my best to answer them. Kasi ano na po yan ngayon, napakalaking ugong-ugong po niyan, ano? Maraming nag-uusap tungkol dyan ngayon, which is understandable kasi yung mga hindi umabot sa kanilang sa 80.00%, marami po ang umaasa dito. Okay? So, sinishare ko lang to sa mga GC natin. Good evening po sa inyong lahat. Para masagot natin yung mga tanong, ano? So, sino ba ang pwedeng mag-apply ng CSEPR? Yun yung mga question yan eh. Sinong pwedeng mag-apply? Ilang taon dapat sa service? Ano yung mga requirement? Anong pwedeng gawin kung sakaling wala kaming copy ng contract? Mga ganyan, no? So, titingnan natin yan. So, hindi po natin yan i-deep dive ngayon, pero at least, so we have an idea. So, sana po magbigay ito ng pag-asa doon sa mga kasama natin ngayon na medyo nalulungkot dahil po hindi sila umabot sa 80%. Okay? So, I think, how many do we have now? Watching, do you know? Oh, hintay lang po ha.
Ayan, we have 25 watching. Si JD Rahania, good evening po sa iyo. Si Heidi Heramis Pelagio, nandito. Good evening po sa inyo. Okay, so sinishare lang natin to sa ating mga inaalaga ang group. Ano po? Yes, we have 25 watching. Thank you po. So I think I'll just share this with 1GC and then simulan na natin yung introduction natin sa CSEPR o yung plus 10. Napakaugong po kasi yan. Kasi marami pong nalulungkot. So sabi ko sa kanila, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi hintayin yung dumating yung rating ninyo. Pag nakita nyo yung rating ninyo, at nakita nyo na naka 70.00% naman kayo, eh meron kayong pag-asa na makakuha ng plus 10. Okay. Alright, so sige, puntahan na po natin ngayon yung ating CSEPR. I think I have shared it with enough. Oh, na-share ko na to sa ano. Wait, yung isa palang group. Wait lang. Baka kasi magtampo sila eh kapag hindi na-share sa kanila. Wait lang po magsisimula na rin tayo. O yung mga nanonood ngayon, from what region po kayo? Share naman Where are you watching from? Ayan. I think I only have 2 more to share with. Pahintay lang po ng konti. Magsisimula na rin tayo. Oh yeah, can you do that? Can you do that please? Hello po sa mga nag-take ng August 11 CSEPPT. Magandang gabi po sa inyong lahat. And thank you po sa pagsama sa ating live tonight. Ayan. So medyo naiipon na po yung mga nanonood sa atin ngayon. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay introduction po doon sa plus 10. Ito po kasi ay napakainit na topic. O si Ana Ros Nacario Perez, sabi niya, hello po Coach V. O siya ay nanonood from Region 7. Hello po sa mga taga Cebu, Dumaguete, Bohol, and Siquijor. Nandito rin si Reniel Lucagbo, Saludes. O si Heidi pala is from Region 11 sa Davao. O sabi ni Roel Maranya, CSE passer na po. Thank you sa sa free review tutorial. You are welcome and congratulations po sa iyo. Si Nick Lasnog nandito. Good evening coach. Hello din po sa inyong lahat. Okay. Si John Dennis D. Max Perez watching from Region 4. Hello po. Okay, so itong plus 10 na ito ay pinag-uusapan po ng husto ngayon dahil alam naman po natin na ang passing rate para sa civil service exam, whether comics yan or pen and paper test, ang passing rate natin ay 80.00%. Hello, Precious, Pangasinan. Okay? Pero ito po kasing taon na to, uh, under the leadership of Commissioner Nograles or Chairperson Nograles, ay nagpatupad po sila. Matagal nang pinag-uusapan to na magbigay ng plus 10. Pinag-uusapan pa nga to sa mga AM radio. Nagkaroon ng malaking debate kung ito ay i-approve. No? Nagkaroon kasi ng proposal noon pa, ilang taon na to. Sabi nila, napakahirap naman kumuha ng civil service eligibility. Ang tagal na namin sa gobyerno, kailangan pa namin ipasa yung exam. Baka naman pwede na yung itinagal namin na paglilingkod sa bayan, baka naman sapat na yan para bigyan nyo kami ng extra points. No? Para makaabot man lang kami doon sa 80.00%. So after so many exchanges and debates, no? So, naririnig ko sa radyo yan Sabi nung mga nag-exam na sa Civil Service Commission, yung mga pumasa na sa government, sabi nila, aba, unfair naman yan. Kami, nag-aral kami ng puspusan para maipasa yan. Tapos ngayon, ibibigay nyo lang. 'Di ba? Unfair yun. But then again, syempre na pinag-aralan yan. And then finally, noon pong December 7 of last year, ipinasa na po yung CSC Resolution number 230-1123. Yun pong tinatawag na Grant of Career Service Eligibility Preference Rating to specific workers in government agencies based on length of service and work performance. Hello po sa 47 na nanonood sa atin ngayon. Hello kay Eileen Agnes Balsado, from Region 6. Hello sa mga taga-Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental. Andito rin si Jeshrine Ann Sagia sa Lasal, Ebus. Good evening po, watching from Datu Paglas. Hello po.
Oh, sabi ni Agnes, ha? Sorry? Oh, hello po sa mga 46 na nanonood. Sabi ni Agnes, as much as I could, I didn't aim for the CSCPR, pero kinulang kaya nakatulong pa din ang CSCPR. Oh, congratulations! Nakamit ang well-deserved na CSE. Alright. Oh, si Nick Selasong, kaya maraming salamat po kay Attorney Carlo Nograles. Yes, siya talaga ang maraming nag-criticize sa kanya niyan, pero talagang pinush niya, kaya marami din po ang natutuwa sa literato niya. Okay. So, ito po, pag-usapan natin. Binabasa ko po ngayon itong memorandum ng CSC, straight from the Civil Service Commission's official website. So, sino po yung qualified na mabigyan ng CSEPR? Yung sino po yung pwedeng mabigyan ng plus 10? Oh, hello kay John Frame from Cavite City. Oh, shout out daw. Shout out. Oh, focus tayo. So kung isa kayo sa mga sumusunod, pwede po kayong mag-request ng plus 10. Pwede kayong mag-apply niyan. Yung plus 10 po natin ay para sa mga nasa government service ng 10 or more years. 10 or more years. Okay? O, si Agnes, proud AMB reviewer. Hello Agnes. Okay. Sino po yung mga pwedeng mag-apply? Hindi po kasi to automatic eh. Kailangan nyo tong i-apply, no? Number 1, JO or job order. Pangalawa, contract of service. Pangatlo, casual. Pang-apat, contractual. Panglima, coterminous. Pang-anim, category 3 and category 4 workers at saka mga empleyado na nasa first level serving sa mga government agencies. Okay? So ulit, sino-sino po yung pwedeng mag-apply? Job order, contract of service, casual, contractual, coterminous, category 3 and 4, at saka yung nasa first level service ng government agencies. Ano po, kayo-kayo po yan, ha? Ano naman po yung qualifications? Number 1, dapat po, kung isa man kayo dyan, dapat po kayo ay naka 10 years or more. Okay? 10 years or more po kayo sa inyong paglilingkod sa gobyerno. Okay? So, 10 years and then okay, dapat po bago kayo mag-apply na kumpleto niyo na yung 10 years, Hindi yung magke-10 years kayo next year or magke-10 years kayo next month. Next, dapat po nakapag-take na kayo ng CSE. So ano yung mga accepted na CSE? Kung nag-take kayo ng CSE noong March 3 this year, yung August of this year and so moving forward, lahat po yan pasok na. Pwede nyo nang i-apply yan. So ibig sabihin, kung nag-take kayo ng exam last August, naka 75% kayo, hindi po yan pwedeng i-apply. Dapat po, yung mga nag-exam lang ng CSE, COMEX man yan or PPT, pamula March 3, 2024 onwards. Yan. So, March 3, 2024 onwards. Okay? Dapat po ang grade ninyo ay hindi bababa sa 70.00%. Okay? Next, dapat po ang ating performance rating ay hindi bababa sa very satisfactory. So, hindi po enough na tayo ay naka 10 years lang. Dapat po naka very satisfactory. Ang rating sa atin nila, Boss Chip, among tunay. Na po. Alright. Pero hindi naman siya for the entire 10 years. Sabi niya, yung very satisfactory natin, dapat nandun siya sa two latest rating periods natin. So, nung nagkaroon tayo ng performance review this year, last year, dapat po yan ay very satisfactory para ma-meet natin yan. Okay? And, dapat din, mag-file kayo ng application para sa CSEPR. May bago na pong form yan. CSEPR application forms na dapat po makompleto nyo yung requirements within 6 months pamula po sa pagre-release ng resulta ng CSE.
So, kung halimbawa po kayo ay nag-take ng exam noong August 11, September, October. So, naka 2 months na tayo. Pero ang tinitingnan niya kasi dito, hindi yung time na kayo ay nag-exam. Ang tinitingnan niya, from the date of release. So, kailan ba ni-release yung yung ating August 11 exam? Yung release ng results niya ay October 15. So, October 15, November, December, January, February, March, April. So, you have until April 14 of next year para po kayo ay mag-file ng CSE PR or ng plus 10 points. Okay? So, dapat within 6 months. Huwag nyo pong palalampasin yung 6 months na yon. Paano kung March tayo nag-exam? Kung March kayo nag-exam, May po nilabas yung resulta niyan. So, May, June, July, August, September, October, November. Kung March kayo nag-exam, dapat next month, ma-file nyo na yan. Dapat hindi lalampas ng 6 months. Okay? Ulit, sino-sino ang pwedeng mag-apply ng plus 10? Job order, contract of service, casual, contractual, coterminous, category 3 and 4, at saka nasa first level serving ng mga government agencies. Ano yung mga qualification natin? Dapat po kayo ay naka 10 or more years na po. Pag kayo po ay nag-apply, 10 or more years ng paglilingkod sa mga government agencies. Number 2, dapat po nag-take kayo ng CSE March 3, 2024 onwards. Pwedeng professional, ano po? Pwedeng sub-professional, pwedeng pen and paper test, pwede rin na comics. At dapat po yung score ninyo ay at least 70.00%. May nagtanong, pwede bang 69.9%? Hindi po nila nira-round off yon. So, 70.00. So, meron akong isang susante, ang nakuha niyang score, 79.8%. Pinanghinaan siya ng loob. Sabi ko, ma'am, 10 years or more ka na ba sa government? Sabi niya, opo. Sabi ko, subukan mo to. Ayun, nagamit niya. Nagamit niya yung CSCPR. Pasado na siya. Okay? And next, dapat po mag-apply tayo ng CSEPR within 6 months from the date of the release of results. Okay? So, yan po yung introduction natin sa CSEPR. Okay? So, ito po ay pwede sa professional, pwede sa sub-professional, and then yung filing natin dapat within 6 months after the date of the release uh, of the results. Okay, ano naman yung mga document requirements na dapat nating i-submit? Okay, so meron tayo ditong 11 na documents. Ilista nyo na po, pero ipopost ko rin yan dito. Number 1, mag-fill out kayo ng CSEPR application form. Number 2, tatlong kopya ng inyong passport size photos na dapat kinuha yan within 3 months. Ano po? Bago kayo mag-apply. So, wag yung gagamitin yung lumang picture. Okay? Next. So, una, CSEPR form. Pangalawa, tatlong kopya ng passport size photo. So, yan ay white background, quality photo paper. Alam nyo na yan. Nakapag-take na kayo ng CSE eh. Okay? Number 3, kailangan nyo ng original at photocopy ng mga accepted IDs. Ano yung mga accepted IDs natin? Kung ano yung ginamit nyo sa pag-apply ng CSE, pwede nyo na pong gamitin yan. Government issued IDs, pwede po dyan ang Seaman's Book, mga company ID, postal ID, NBI clearance, pwedeng school ID. 'Di ba? Interesting. Pati school ID tanggap. Police clearance, pwede. Barangay ID, NBI clearance, voter certificate, pwede po 'yan. Saka yung national ID. Okay? Next, kailangan po natin ng original and photocopy ng ating birth certificate na PSA authenticated. Ulitin ko po dapat po meron tayong original at photocopy ng ating PSA authenticated na birth certificate. Okay? And then,
Yun pong mga married na female applicants, kailangan po nyong mag-submit ng original at photocopy ng inyong marriage certificate na PSA authenticated din po. Okay? Kung halimbawa naman, wala tayong PSA authenticated, dapat po pwede tayong mag-issue ng original and photocopy ng kanilang marriage certificate na inauthenticate naman ng local civil registrar. So kung walang PSA, okay lang. Sa LCR po tayo kumuha. Next, printed copy ng inyong report of rating. Okay? Yun pong ibig sabihin niyan, yun pong rating ninyo sa inyong kinuhang CSE. Makukuha niyo yan doon sa Oxsearch. No? So, pwede kong i-post yung link niyan mamaya. Number 7. So, by the way, ano nga ba yung link niyan? I-share ko mamaya. Ano? Kasi sa ngayon, di pa natin alam kung anong rating natin eh. Number 7. Kailangan natin ng Notarized Certificate of Actual Services Rendered. So, kasama yan sa CSEPR form natin. Sino po ang pipirma niyan? Yung head of office ninyo or yung highest HR management officer nyo or HRMO kung saan kayo nagkatrabahong contractor or service provider. Para masabi kung kayo ay JO, contractual, contract of service, casual, coterminous, etc. Ano po? So, kailangan natin yung notarized certificate of actual service rendered. Ang pipirma, head of office nyo or yung pinakamataas na HRMO officer. Next, kailangan natin ng kopya lang ha, ng notarized employment contract. Dami nagkakaproblema dito eh. No? Wala nakakong kopya ng contract. Notarized copy ng appointment nyo or ng iba pang pwedeng maging ebidensya na kayo ay nagtrabaho doon. So, yung iba ginagamit nila payslip. No? Next, kopya ng notarized performance rating bilang contractual, job order, no? Na para sa inyong last 2 rating periods. Okay, dapat po very satisfactory ang nakalagay doon. At dapat po yan, yung performance rating nyo na yan, ay sinertify ng head of office nyo or ng highest HRMO po ninyo. Next, kailangan natin ng original copy or authenticated copy. At saka, photocopy ng order, ng resolution or ng decision ng CSE para doon sa correction ng inyong pangalan kung nagbago kayo ng pangalan. If not, hindi nyo naman po kailangan yan. Okay? Paano naman kung magka-file ako through a representative? Dapat po magbigay siya ng inyong authorization letter at saka original and photocopy po ng inyong representative. Okay? So, ulitin natin yung mga document requirements. Ano? Number 1, CSEPR form. Number 2, tatlong kopya ng inyong passport size photos. Number 3, original and photocopy ng inyong accepted ID. Number 4, original and photocopy ng inyong PSA authenticated birth certificate. Kung wala naman, authenticated by the local civil registrar. Kung kayo po ay babae at kasal, magdala po kayo ng original and photocopy ng inyong marriage certificate na PSA authenticated. Kung wala naman, pwede rin pong local civil registrar authenticated. Number 6, kailangan po nating i-print yung report of rating natin from Oxsearch para makita kung ano yung ating score na dapat ay hindi bababa sa 70.00%. Number 7, mahalaga po ang notarized certificate of actual services rendered. Gamit po yung CSEPR form natin na pinirmahan ng ating head of office or ng pinakamataas na human resource management officer natin. Yan man po ay sa ating private contractor or sa service provider. Ano po? Para malaman kung ano nga yung ating type of employment. Number 8, kopya ng notarized employment contracts, appointments, or kahit na ano pong evidence para masabi po na kayo ay nagtrabaho dyan for 10 or more years. Ano po? Certified true copy po yan
na binigay ng head of office or ng highest HRMO ng inyong private contractor or service provider. Number 9, kopya ng notarized performance rating or its equivalent for the past two rating periods na dapat po nakalagay doon, at least very satisfactory ang inyong performance na sinertify ng head of office or ng highest HRMO ninyo. Number 10, original or authenticated copy kasama ang photocopy ng order, resolution, or decision ng CSE kung sakali man pong nagpalit kayo ng pangalan. Kung hindi naman, skip nyo na po yung number 10. And number 11, kung kayo po ay mag-a-apply through a representative, kailangan po ng authorization letter at saka ng original and photocopy ng valid ID ng inyong representative. Okay, next. Saan tayo mag-a-apply? Yun pong CRE, sorry, CSEPR application form nyo, kasama yung mga picture, mga requirements natin. Yan po ay isasubmit natin sa Regional Office ng Civil Service Commission kung saan po kayo nakapailalim. Or pwede rin po sa field office na merong jurisdiction kung saan kayo nagkatrabaho. So kung halimbawa kayo po ay job order sa Puerto Princesa, doon po kayo sa field office ng CSC sa Palawan. Okay? Yun pong inyong date of actual receipt. Kailangan po natin yung ma-consider. Ano po? And then, paano ba tayo pwede mag-apply? Pwede po yan in person, kayo mismo. Pwede rin na representative. Or pwede rin na doon tayo sa may regional office magpupunta. Pwede rin po itong mail, no? Pero, dapat po, ipadala nyo yung mga requirements ninyo through registered mail or courier. Ibig sabihin ng registered mail, pupunta kayo sa post office. And then, sabihin nyo, magpapa-registered mail po kayo. Or pwede rin naman, ipa-LBC ninyo. Ganon, no? Courier po yan. So, pag kayo ay nag-apply through mail, mas matagal po yan. Kasi ang balikan ninyo, question and answer ninyo, matagal. Kung kailan makakarating sa kanila yung sagot ninyo and so on. Okay? So, sumagot dito si Nick Selasnog. Sabi niya, pwede yan basta may service record ka from your personal office at naka-notarize with seal. Thank you for sharing that, Nick. May nagtanong dito kasi, nagtanong si Geraldine Llano Saludes, pwede po ba pagsamahin ang 9 years job order and 6 years na permanent? Okay, sabi ni Andrew Manla, pwede po. Pero i-double check natin yan sa CSE, ha? Double check natin yan sa CSE para sure. Okay? Okay. So, yun. Inintroduce po natin yung plus 10. So, para malaman natin kung pasok tayo dyan, tingnan nyo na, gaano katagal na ba tayo sa government service. Pero, I sort of agree with what he said eh. Kasi 10 or more years ka nang nagkatrabaho. Okay? So, yun pong rating natin ang tanong. Saan nyo makikita yung rating? I-share ko po sa inyo yung link. Check your CSE rating here. On or before October 27. Ayan. Kasi it takes time before they publish the rating eh. So pwede nyong i-check dyan. Kung kayo ay naka 70.00% and above, pasok po kayo dyan. Okay? So wag po kayong mawalan ng pag-asa. Pwede po natin gamitin yan para makuha na natin yung certificate of eligibility natin. Paano naman kung hindi talaga pumasok, no? Ibig sabihin less than 10 years pa yung ating paglilingkod sa bayan. Okay lang po 'yan. Ang good news, meron pang susunod na CSEPPT. Sumubok po kayo muli kasi halimbawa, ganito ang sentimiento nyo, no? Hindi ako pasok dyan kasi hindi ako naka 70% eh. Tingnan mo pa rin yung rating mo. Pumunta ka pa rin doon sa Oxsurge on or before October 27. Kasi kung halimbawa, ang nakita mong rating mo ay 60%, 10 years ka na sa government, very satisfactory naman yung mga rating mo kasi sinisipagan mo, ginagalingan mo, di ba? Ibig sabihin, sumubo ka na lang ulit sa March. Tapos, do your best para makasampa ka ng 70.00%. Okay? So, para dun sa mga 10 years or more in the government, ito rin yung ina-advise ko sa mga estudyante ko na nag-take nung August 11. Sabi ko sa kanila, go for 80%. Go for 85%. Pero kung talagang sobrang busy kayo, wala kayong panahon na mag-aral,
go for 70.00% kasi hindi natin mayaalis yan eh. Lalo na yung mga sobrang tagal na sa government. Yung trabaho ng boss nila, yun ang trabaho nila ngayon. Hirap talaga silang mag-review. 'Di ba? So, hindi nyo siya makukuha agad-agad. Pero kung mag-70.00% kayo, edi makukuha nyo na rin yung CSE na deserve niyo, 'di ba? Yung eligibility na yan. So the good news is, meron pa tayong March 2025 CSE PPT. Pwede nyo na po yung paghandaan. Sabi ni Agnes, is it true na hindi pala forever ang CSE PR? Anytime pwede nila i-continue. Ano po? Parang hindi ko naintindihan. Ano yung sabihin nun? Discontinue? Ah, wala pong nakalagay doon na temporary siya. Wala pong nakalagay. Pero Agnes, we have to remember ha, dapat i-file natin to within 6 months. So, October, November, December, January, February, March, April. Hanggang April lang natin to pwedeng i-file. Pag lumampas ng April, hindi na po siya mako-consider. Okay? Pero doon po kasi sa binasa kong memo ng CSC, ng Civil Service Commission, wala pong nakalagay na ito ay temporary. Wala pong nakalagay. Yan na po ang bagong patakaran sa Civil Service Commission. Ayan, sabi ni Agnes, opo, i-discontinue. Okay. Sabi ni Jones, saan po latest na pwede magpasa ng application for the next CSE? Last take po kasi sa SM Malls ako. Oo. Jones, bumalik sila sa sa field office last time. So abangan natin 'yan yung announcement, no? Kung magmo-mall pa rin sila o mag-field office. So ganito po 'yan regardless of what your rating is going to be, there's always hope for you. Lalo na po kung confirm niyo na qualified kayo diyan, naka 10 years kayo, laging very satisfactory ang inyong mga performance rating. Ito na lang, malapit nyo nang mapitas yung exam. Ano po, kasi hindi siya fully exempt eh. So, pagtiyagaan po natin yan, hintayin nating lumabas yung rating. Pag naka 70.00% and above, naku, automatic po yan. Ipag-apply nyo na po agad-agad yan para makuha nyo na yung inyong eligibility. Ang tanong, anong magiging itsura ng COE ko? Nakalagay ba dyan ay civil service eligible? Ang sagot po dyan, ganun pa rin pero may dinagdag. Ang nakalagay po sa inyong COE ay CSE-PR. Ibig sabihin, Civil Service Eligible dash Preference Rating. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero regardless naman kung ano yung tsura ng COE ninyo, ang mahalaga, nakakuha kayo ng Certificate of Eligibility and you are recognized, officially recognized by the entire government of the Philippines that you are civil service eligible. Diba? So may pag-asa po yan. Wag munang bibitaw. It's too early. Ano po? Lalo na, ang tagal nyo nang naglilingkod sa gobyerno, 10 or more years, dapat lang po na masuklian kayo sa inyong pagtulong sa sambayan ng Pilipino. Ano? So, hintayin natin ang paglabas ng rating and I am rooting for you. Let's go for 70% or more doon sa mga hindi nakita ang pangalan sa August 11, 2024 CSE PPT list of passers. Ganon din sa mga hindi nakita ang pangalan sa March 3, 2024 CSE PPT list of passers. Okay? May pag-asa pa po ang mga naglingkod sa bayan ng isang dekada o higit pa. Abangan natin yan. And balitaan nyo rin po ako. Pag meron kayong tanong, I'd be more than happy to call the Civil Service Commission field office where you are or the regional officer where you are para po maitanong yung mga questions ninyo on your behalf. We'd be more than happy to do that for you. Kasi po ang goal natin dito sa AMV, mas makita na maraming sumasayang Pilipino. No? So yun lang ang goal natin. Now V, paano kapag nakita ko yung aking rating na hindi ako umabot ng 70%? Naka 65% ako, ano kaya 68%? That's still good news. Kasi ibig sabihin, konting kembot na lang, maaabot nyo na yung 70.00%. Pwede na sa next exam ninyo sa March, ang goal nyo na lang maka 72%, maka 73%. Hindi na 80% ang goal ninyo, di ba? So hindi na kayo masyadong mapapressure. Kasi meron na kayong alalay, meron na kayong ayuda na manggagaling sa government na plus 10 points. 'Di ba? O para makamit niyo 'yan, let us help you. Dito sa AMV, marami na kami natulungan na matagal sa government. Alam niyo na, mahirap na ulit mag-review pag lagi tayong nag-aaral. Pero dito sa AMV,
malumanay ang paliwanag natin para maka-catch up tayo, ma-absorb natin at hindi tayo ma-stress habang nag-aaral. Okay? So, pag nag-enroll kayo ngayon, o ganito, sabi ni Jeremy Maceren Maceren Noble Franca, paano po mag-apply ng plus 10 points? Anong mga requirements po? Ayan, binanggit ko kanina ni Jeremy, babalikan kayo mamaya. Sabi ni Agnes, pero hindi po kasi siya batas. Naku, Agnes, marami na pong nakakuha niyan. Magtiwala po kayo sa Civil Service Commission. Hindi man siya law, it is already a memorandum passed by the Civil Service Commission. And the Civil Service Commission is the human resources arm of the government, of the Philippine government. So, kaya kumuha ka na, Agnes. Kung yan ang fear, alam mo, Agnes, I don't think that's going to happen very soon eh. Napakasama naman ng ugali ng magsasabi na palitan yan, ano? So, kung yan ang fear mo, Agnes, kumilos ka na. Okay? Pero sa ngayon, wala namang kumukontra dyan. It is in full effect. Meron na akong mga kakilala na nakakuha na, nag-benefit na sa CSEPR. So, tunay ito. Hindi to budol. Hindi kayo niloloko ng gobyerno. It exists. It is real. And I know a couple of people who have already benefited from this. Okay? So, magpapaalam ako sa kanila kung pwede kong i-share sa inyo yung kanilang story. With their permission. Baka ma-privacy act tayo dito eh. Okay? Sabi ni Stephanie Peñaranda, may requirements po ba sa early registration this October 29? Meron po. For CSE para sa March exam, meron po. Oh, si Al. Oh, ayan. Thank you so much, Al. Si Al is one of our former students. Nandito siya ngayon. Si Al Cabad. Sabi niya, yes, ma'am. Isa ako sa nakapag-CSEPR. O, yan, meron tayong witness. Thank you, Al, for coming forward and proving to our viewers today na it works. Al, nakuha mo na ba yung ano mo? Nakuha mo na yung COE mo, no, Al? Oh, Al is one of our former students. Kinongratulate na natin siya dito sa page pero hindi pa natin sinishare na it's PR kasi kailangan nating magpaalam. O, di ba? Oh, nakuha na ni Al ang kanyang COE. Congratulations, Al. Huwag kayong mawala ba? Ayan, si Al. Living testimony. Living testament na the CSEPR does grant an additional 10 points. Kung ano yung kulang mo, 70.00% and up, pupunuin po yan ng Civil Service Commission. Kung 10 years or more kayo in the government, very satisfactory yan yung rating, nag-apply kayo within 6 months upon the release of the result, etc. etc. Okay, sabi ni Stephanie, thank you po sa pagsagot. Ano po yung requirement sa araw na yon? Teka, ano ba yung araw na sinasabi ni Stephanie? Ah, requirements, wala naman kasi hindi pa magsa-start ang OXIS niyan eh. So, sa registration, I think you're referring to the online registration, no? Pag online registration kasi booking lang yan. But anyways, I'll go live. October 29 kasi is yung ibang field offices kasi magsa-start na silang magpa-online booking or online registration. Pero hindi pa yan application. Kasi ang application or yung submission ng mga documents natin, November 19 to January 3. Okay? Sabi ni Jo Matuto Barcia, how to get 10 points, ma'am? Your new student here. Oh, estudyante pala natin si Jo. Jo Matuto. Hello, Jo. Paano? Kita-kits tayo sa review, sige. So, binanggit natin kanina yung extra 10 points. Kailangan po, tayo ay JO, contractual yan. Babalikan ko yan mamaya kasi nabanggit ko siya kanina. Pero for the benefit of those who are joining us just now, ulitin po natin yan pero madali ang pasada na lang, no? Okay. Yan. Kung meron pa kayong questions, Al, okay lang ba na mag-share ka ng ng story mo dito? Ayan, gaano katagal yung processing, mga ganyang klase, no? Kasi yung isang kakilala natin, it took her 2 months ba? Parang 2 months, no? 2 months yata yon bago niya nakuha yung COE niya. How about you, Al? Gaano katagal bago mo nakuha yung Certificate of Eligibility mo ng CSEPR? Oh, it exists. So wag kayong bibitaw. Naku! Ang saya-saya niyan. Oh, makikita niyo yung ating dito. Congratulatory poster din for Al, if I'm not mistaken, meron tayo niyan eh.
Okay? So, hello sa mga nanonood sa atin ngayon. I-share nyo na po yung live natin para mahagip din to ng mga kakilala ninyo. Kasi yung iba, alam nila na merong CSCPR, pero nagdududa sila kung totoo. Ano? Huwag po kayong magdududa. Meron na pong mga nabigyan ng eligibility. Okay, sino po ang qualified? Ito, sa mga nagtatanong ha, sino ang pwedeng kumuha ng CSCPR? Pwede po ang mga job order, contract of service, casual, contractual, coterminus, categories 3 and 4, at saka mga career employee na nasa first level serving sa government agency. Okay? So, ano po yung mga requirement natin dyan? Dapat po tayo ay naka 10 or more years on the date na kayo ay nag-apply. Number 2, dapat po nag-take na kayo ng civil service exam from March 3, 2024 onwards. So, pwedeng yan ay pen and paper test, pwede rin naman na COMEX. Dapat po ang grade nyo doon ay hindi bababa ng 70.00%. Number 3, dapat po ang ating performance rating sa nagdaang dalawang latest rating period natin ay very satisfactory. Number 4, dapat po i-file natin ang ating CSE PR grant 6 months, within 6 months after i-release ang resulta ng exam. So kung nag-exam ka ng August 11, bilang ka ng 6 months. Yun lang ang window para ikaw ay mag-file. Kung ikaw naman ay nag-exam noong March 3, CSE-PPT, bilang ka rin ng 6 months. So dapat ngayong November, but dapat on or before November 2, na-file mo na yung CSE-PR mo. Kung nag-COMEX ka naman between March 3 and ngayon, asikasuhin mo na po yan. Pasok pa rin yan sa 6 months. Okay? Ito pong CSEPR, pwede po kayong makakuha ng sub-professional eligibility. Pwede rin kayo makakuha ng professional eligibility. Okay? And then, yung date of effectivity ng inyong eligibility ay magiging date of approval po ng Supplemental Register of Eligibles or ng SROE. Ibig sabihin, halimbawa, nag-take ka ng August 11 CSEPPT. Tapos nag-apply ka ng CSEPR. Yung CSEPR mo, let's say na lang na di mo siya naasikaso agad or late ng konti, na-approve siya ng December 3. No? Kung December 3 siya na-approve, yung eligibility date mo will be December 3. Okay? Ayan, maliwanag yan ha. Punta naman tayo ngayon sa documentary requirements. Okay? Number 1, kailangan nyo pong mag-fill out ng CSE-PR form. Yan po yung CS Form 101-CSE-PR. Number 2, tatlong identical copies ng inyong passport size photos, dapat taken within 3 months. Number 3, original and photocopy ng accepted ID. Pwedeng government ID, company ID, Seaman's booklet, Seaman's book, pwedeng school ID, pwedeng NBI clearance, voter certificate, police clearance. Pwede po yan. Number 4, original and photocopy of your PSA authenticated birth certificate. Pero kung wala kayong PSA authenticated, pwede naman pong yung authenticated ng inyong local civil registrar. Makikita nyo po yan sa munisipyo or sa inyong city hall. Kung kayo po ay babae at kasal, kailangan nyo pong mag-submit ng original and photocopy ng inyong PSA or local civil registrar authenticated na marriage certificate. Number 6, kailangan nyo po ng printout ng inyong report of rating para makita kung ano nga yung nakuha ninyong score sa CSE. Yan po ay makikita nyo sa Oxsearch. Nasa comment section po yung link. Nilagay ko na kanina. Okay? Number 7, kailangan nyo po ng notarized certificate of actual services rendered. Ano po? Ang gamit natin dyan ay CSE-PR Form 1 CAS. Yan po ay dapat pirmahan ng inyong head office, ng inyong agency, or yung highest HRMO ng inyong private contractor or service provider. Po, dapat po naka-reflect dyan na kayo po ay naka 10 years or more.
Number 8, dapat po meron tayong notarized employment contract, notarized appointment, or notarized na kahit ano, kahit payslip po eh. Sa pagkakashare sa akin ng isang nakakuha ng CSCPR, tinatanggap ang payslip. Pero double check natin ha, para mapatunayan kung gaano katagal kayo doon. Number 9, yung copy ng notarized performance rating ninyo. Okay, na dapat kayo ay naka-very satisfactory for the past 2 rating periods ninyo at dapat po yan ay certified by your head of office or the highest HRMO. Okay? Kung kayo po ay mag-a-apply through a representative, magpadala po kayo ng inyong authorization letter at saka original and photocopy ng at least one card ng inyong representative. Now, just in case po nagpalit kayo ng pangalan, kailangan po magbigay kayo ng original or authenticated copy and photocopy ng order or resolution na inisyo ng CSE or ng korte para sa correction o change ng inyong pangalan. Pero kung di naman kayo nagpapalit ng pangalan, you don't have to submit that. Okay? Saan po kayo pwedeng mag-apply? Pwede po kayong mag-apply. Isubmit nyo lahat ng inyong mga dokumento sa inyong field office na nakakasakop sa inyo or sa regional office. Okay? Next, paano tayo pwedeng mag-apply? Pwedeng kayong mag-apply, pwedeng meron kayong representative, at pwede rin naman na sa RO kayo, Conduit Regional Office natin. Pwede rin naman na through mail, registered postal mail or sa courier. Yan, okay? Sabi ni Jeremy Maceren Noble Franca, paano po makukuha yung performance rating, ma'am, at saan po? Ay, pakitanong niyo po ang inyong HRMO para maasikaso po nila yan sa inyo. HR niyo po. Okay? O, sabi ni Nick Selasnog, yes, ma'am, 2 months after nyo magpasa ng mga requirements ng CSBR. So, 2 months ang processing. Ayan, o, di ba? O, si Alcabad, sabi niya rin, yes, ma'am, took me 2 months din kasi late na natapos yung system. Pero ngayon, mas mabilis na basta complete ang requirements. O, di ba? May pag-asa. Thank you so much for sharing that with us, Al. Napakalaking tulong niyan, di ba? Ganyan ang mga passer ng AMV. Hindi selfish. Sabi ni Lala, magkakaroon po ba ng exam nito bago matapos ang year? Naku, sorry Lala. Pagdating po sa pen and paper test, wala na po. Pero ang COMEX may nakaschedule sa konting regional offices. Ang NCR meron, kaya lang hindi ko alam kung meron pang slot. Kasi maaga nilang nilabas yan eh. Maaga nilang nilabas yung availability. Okay, sabi ni Stephanie, regarding sa requirements, isang valid ID lang ba ang nire-require? Stephanie, if you're asking about the CSEPR, isang ID lang po. Okay? Alright. So, doon sa mga gusto bang magtanong tungkol dito, pwede po kayo mag-PM sa AMV Learning and Development Center. And then, if it's something na hindi natin na-cover ngayon, I'd be more than happy to call up the CSC Regional Office or Field Office which holds jurisdiction over where you are employed para po masagot natin yung katanungan nyo. Kasi hindi naman ako magmamarunong na alam ko yan, but I'd be more than happy to help you ask questions. Okay? Sabi ni Lala, kailan po kaya sa NCR o Region 4A? Lala, sa NCR, nag-release sila ng mga schedule. Ngayong October, merong mga nag-exam sa NCR. I think November meron din eh. So, you may contact NCR dun sa exam division nila. Do I have their number? Yes, I have their number. Paki-PM mo ko, Lala. I-share ko sa'yo yung number ng exams division ng NCR para matanong mo kung meron pang COMEX na natitira. Kung meron pang COMEX slot. Sabi ni Lala, saan ko makikita yung COMEX po? Pumunta ka doon sa official Facebook page ng NCR. Tapos mag-scroll up ka kasi I think they released the schedule July or August of this year. So mag-backread ka po, makikita mo doon. Okay? So, ayan, pinag-usapan natin ngayon yung CSCPR. Sana po nakatulong yan sa inyo. Yung mga nanonood ngayon na gustong maniguro, at mag-take ng exam ay magpaalaga po kayo sa AMV Learning and Development Center para kayo na ang susunod na kasama sa listahan, no, ng mga papasa. Yee! 'Di ba? Oh, wag kayong mawawala ng pag-asa. Laging may pag-asa. Yan. Hindi naman kayo tatagal sa gobyerno kung hindi kayo matyaga, hindi kayo masipag, hindi kayo matalino. Kaya-kaya niyan. Okay? Sabi ni Lala, "Yon, sige po."
You're welcome, Lala. Sabi niya sa akin din kasi, hindi pa abot kasi 8 years pa lang. Okay, Lala. Nag-take ka ba ng August? Subukan natin ulit yan. Kung sakaling walang COMEX, Lala, mag-join ka dito sa bagong batch ng passers na fino-form natin. Dinadamihan natin yung reading comprehension sessions this time. Kasi nag-a-adjust tayo. Iba na kasing galawan sa CSE ngayon eh. Kailangan na nakapag-ensayo talaga tayo na reading comprehension. Okay? For those of you who will find out na kung sakali man, syempre hinihiling natin na maka 70.00% kayo. Pero kung sakaling, kinulang lang ng konti, konting kembot na lang yan. Join the review course. Ang atin pong orientation ay sa October 22. At ang mga session natin, meron tayong weeknight sessions ng reading comprehension, ng grammar, vocabulary, syempre mathematics hindi mawawala, no? Tsaka meron tayong mga mock test dito na may proctor. Para kung sakali man na alam nyo, matalino naman ako eh. Kaya lang kinakabahan ako pagdating ng exam, may mock tests po tayo. May mock test tayo ng English, 1 oras. May mock test tayo ng math, 1 oras. Meron tayong mock test ng analytical ability, 1 hour. Meron tayong mock test ng clerical operations, 1 hour. At meron din tayong mock test ng 170 items for prof and 165 items for sub-prof. Yan naman po, 3 hours and 10 minutes yung mock test natin kasi yan ay done via Zoom. Bakit tayo nag-mock test ng ganyan? Para ma-simulate natin, mabawasan yung inyong kaba. Okay? So anyways, ako po yung papasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa ating pag-uusap tungkol sa CSCPR. Thank you kay Al Cabads na nag-share ng kanyang experience on getting the CSCPR. Congratulations din, Al. You deserve that civil service eligibility. Ganon din kay Nick Selasnog na Gonzales. I think that's your last name, ano? Si King Gonzales. Okay? Thank you for sharing your story with us. Sa mga nagtanong, maraming salamat. Mag-PM po kayo kung meron pa kayong ibang questions na hindi natin na-cover tonight. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. And congratulations in advance in securing your future civil service eligibility. Maraming salamat.